Yung theme of the month ngayong May, yung iba sa inyo guys maaring magkaroon ng movement, travel, pwedeng lumipat ng trabaho, lumipat ng bahay, lumipat ng bansa, mag-migrate kanyan. But this is all about movement or you're planning to move mga kapiksi. Kung hindi man matuloy yung movement, at least yung plano. Kumbaga parang iniisip nyo na lumipat, iniisip nyo na umalis, iniisip nyo na mag-travel. So, yeah. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in para ngayong May para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. If hindi kayo nakaresonate guys dun sa monthly horoscope nyo for May, pwede nyo panoorin to. Gagamit tayo ng ibang spread. Baka nandito yung energy nyo guys. So, shuffle ko yung cards guys. Hanapin ko yung energy ng Gemini. Ito guys. So, Gemini, kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. Kung ano na lang yung makaresonate guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate sa inyo. So, yung first card natin, yung current self nyo, mga kapiksi, no? Nandun kayo sa stage na parang feeling nyo, very stable naman yung inyong pamumuhay, mga kapiksi, matibay or maganda ay yung pundasyon nyo sa buhay, sa kabuhayan nyo. Actually, kahit anong aspeto, even sa love, mga kapiksi, nakikita natin na maganda or nagbe-build kayo ng magandang foundation sa buhay nyo. And for some of you, masaya din yung pakiramdam nyo na parang hindi kayo nag-iisa, mga kapiksi. You have someone with you, someone beside you na palagi lang nandyan, mga kapiksi, tinutulungan ka, inaalalayan ka sa buhay mo. Okay? So, meron kang katuwang, kaya magaan yung pagdadala mo ng buhay mo. Yung theme of the month ngayong May, yung iba sa inyo guys maaring magkaroon ng movement, travel, pwedeng lumipat ng trabaho, lumipat ng bahay, lumipat ng bansa, mag-migrate kanyan. But this is all about movement or you're planning to move mga kapiksi. Kung hindi man matuloy yung movement, at least yung plano. Kumbaga parang iniisip nyo na lumipat, iniisip nyo na umalis, iniisip nyo na mag-travel. So, yeah. Yung key goal na gusto nyong i-pursue mga kapiksi, this is your energy actually. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Parang mas gusto mong ituon yung pansin sa sarili mo ngayong buwan and become a better version ng sarili mo. Kumbaga fino-focus mo yung attention mo, yung energy mo sa sarili mo, and yun yung gusto mong i-prioritize ngayong buwan ng Mayo, Gemini. Yung mga obstacle, mga kapiksi, no, for some of you, medyo natatrap pa kayo sa mga past nyo, especially kung meron kayong mga ex-lover, mga kapiksi, past lover, or meron kayong mga kaalitan in the past, mga kapiksi. So, yun yung nagsisilbing balakid for some of you kung bakit hindi kayo makamove or hindi kayo magkaroon ng movement sa buhay nyo. In short, yung iba nai-stuck pa sa nakaraan. So, kailangan nyo itong i-release and i-let go, especially if this is all in the past guys, kasi tapos na yun. There's no point in crying over spilled milk. Palagi ko yung sinasabi sa inyo. Tapos na yun. Wala nang sense na pagmukmukan nyo pa yung nakaraan. So, wag nyo nang hayaan na masaktan kayo ng paulit-ulit. Kaya gusto nyo maging better version, guys, ng sarili nyo. Kasi gusto nyo nang kalimutan, pero nahihirapan kayong kalimutan. So, kaya nyo yan mga kapiksi. Time heal all wounds. Basta mag-focus lang kayo sa sarili nyo. Okay?
And yung magiging major accomplishment nyo naman, mga kapiksi, is for some of you, this is more on money, no? Pwedeng magkaroon kayo ng savings account or mag-start kayo ng savings account. Kung wala pang savings account yung iba sa inyo, for some of you guys, parang magsisimula na kayong mag-save, mag-ipon ngayong buwan ng May. Para magiging, isa rin yan sa mga priority nyo na parang iiwasan nyo na yung gastos, kahit na gaano kaliit ng sinasahod nyo. Mag-envelope system kayo mga kapiksi, no? Especially kung nag-start pa lang kayong mag-save. Alam nyo ba yung envelope system? Yung envelope system, parang envelope siya na ilalagay nyo doon lahat ng kung saan nyo ilalaan yung pera nyo, yung sahod nyo. So, merong envelope for bills, for expenses, for groceries, for food, ganyan. Tapos, transpo, yung mga gastusin, ganyan. Hanggang sa masegregate nyo kung saan nyo ilalagay yung mga budget nyo. Mag-create kayo ng separate na envelope for savings, mga kapiksi. So, you can start from there. Okay? Yung mga kailangan nyong i-avoid, mga kapiksi, is iwasan nyo mag-overwork. Guys, kasi yung iba sa inyo masyadong masipag. Baka ma-burnout kayo at saka baka magkasakit din. Okay lang naman maging masipag, guys, pero pag siningil kayo kasi ng katawan nyo, dapat meron pa rin kayong karampatang rest, pahinga. Mga kapiksi, kasi pag siningil kayo ng katawan nyo, mahirap, guys, pag nagkasakit. So, iwasan nyo na magkasakit, mga kapiksi. Make sure na meron kayong sapat na oras para magpahinga din. What you need to embrace, mga kapiksi, this is a fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. If meron kayong mga partner or specific person na fire signs, love them, mga kapiksi, value them, do not take them for granted. For some of you naman, yung mga dreams nyo, yung mga passion nyo, no? Kung ano yung tinitibok ng puso nyo, guys, yakapin nyo, wag nyong ipagwalang bahala. You can live the life that you want kung gugustuhin nyo talaga, mga kapiksi. Sabi nga, diba, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. So, where to find support, guys? Nandiyan lang yan sa paligid nyo, especially, guys, kung meron kayong mga baby or mga anak, no? Sometimes yung mga adults na viewers natin, most of them may mga anak na. So, kung may mga anak kayo, mga kapiksi, sila yung magiging support system nyo. Kumbaga sila yung magsisilbing inspiration nyo and motivation nyo to keep on going sa buhay. Lahat naman tayo, guys, no? Lalo na yung mga magulang. Inspiration talaga natin yung mga anak natin para sa kanila. Kaya tayo bumabangon, di ba? So, malaking ambag sila, guys, sa inyong support system. And yung advice and encouragement, guys, ito yung changes, pagbabago. Don't be afraid sa mga pagbabago, sa mga changes, guys, kasi wala namang permanente sa mundo, kundi pagbabago. And this is also an advice for you, mga kapiksi, na kung gusto nyong magbago yung physical reality nyo, kayo muna yung unang magbabago within you, sa sarili nyo. So, check nyo yung mga habits nyo, yung mga patterns nyo, yung mga belief system nyo every single day. Paano nyo ba ginagastos yung energy nyo? Sinasayang nyo ba? Pag sinasayang nyo yung energy nyo, nagrereklamo kayo, na-stress kayo, nagwo-worry kayo, yan yung mga pamamaraan para masayang yung energy nyo. Pero if you spend it wisely, like focusing on your goals, being grateful, being righteous, no? Palagi lang masaya and tumutulong. Yeah, you're spending your energy correctly, mga kapiksi, and therefore good things will happen to you as well. Okay? So, spend your energy wisely and make sure na ginagamit nyo siya sa tamang paraan para magbago yung inyong pamumuhay, guys. Okay? So, comment down below. Ito, guys, i-mind nyo na itong mga pagbabago na to, itong mga savings na to, itong mga movement na to, mga kapiksi. Kasi yan yung mga positive energies na
nakita natin para sa inyo guys. So ngayon naman, buno tayo ng additional na mensahe sa inyo. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise, breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So bunot lang tayo ng isa pang additional message for you. Sometimes the good is hidden, no? Madalas to mga kapiksi, hindi sometimes. Hindi natin nakikita yung maganda. Ang nakikita natin is yung pangit, yung hindi maganda, 'di ba? Actually hindi naman to hidden, hindi lang pinapansin, no? Parang triggered palagi tayo na hanapin yung negative, bigyan ng negative na kahulugan yung mga bagay, yung mga circumstances, imbis na maganda yung mga meaning na ilagay natin sa mga bagay-bagay. So, dapat practicein natin guys na makita yung kagandahan sa isang tao, sa isang sitwasyon, sa isang bagay, kesa dun sa mga hindi magaganda, mga kapiksi. Always remember na whatever we focus on, yun yung pinagbubuhusan natin ng energy. And kapag ka nakafocus tayo sa negative, sa pangat, syempre, yun din yung magre-reflect sa experience natin. Pero kung nakafocus tayo sa positive, sa magaganda, edi wow. Ibig sabihin, yun din yung possible na ma-experience natin sa buhay. Okay? So, yan yung message, guys. Find the good in what they said or asked. It's always there, even if they didn't mean for it to be there. So, di ba? Sabi ko nga, always look for the good side, the brighter side, the happy side, yung magaganda, mga kapiksi. Kasi nandyan lang yan. Sabi ko nga, hindi lang natin pinapansin kasi mas gusto nating pansinin yung pangit, yung nega, di ba, yung nakakainis. So, wag ganun, mga kapiksi. Always find the good in everyone, in everything, mga kapiksi. Okay? Right. So, yan yung message para sa inyo. Gemini. Comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.